Hello po, this is Agnes Arcillas and today isi-share ko lang po itong project natin dito sa Puerto Princesa. It's called Catalina Lake Residences. So, let's start. Don't worry, mabilis lang po ito. Right. So, pakita ko lang tong brochure. This is actually under Santa Lucia land. And this is a 33 hectare project. So, medyo malaki po. 33 hectares po siya. And kung saan ito, pa norte po tayo, but before ng Honda Bay. Okay? So, just a few minutes lang, Honda Bay na. If you know Robinson's Homes, yung Brighton residence, halos magkaharapan lang po sila nito. Alright. So, yan. So, estimated from Robinson's Palawan, the mall, nasa 8 kilometers po. So, bakit isa sa mga favorite ko si Catalina? Kasi kakaiba po siya na subdivision. Unlike sa mga nakita natin ng mga hulugang lupa or mga subdivisions na nag-i-exist like Camellia, the one that I said, Brighton, and Green Meadows, though house and lot po yun siya. Ano pa bang meron? Pathmosville, townhouse na pwede sa Pag-ibig, pero na din po yun sila, sold out na. Ito siya, napakaganda, and it's the very first here in Puerto Princesa kasi may lake po siya sa gitna. So, medyo malaki po yung lake at dito po yung Parola banda. So, that is the whole subdivision plan. Ang highway naman natin is dito banda, National Highway. Dito sa harap na to, ang Brighton. Dito banda ang Brighton. So, the biggest road is nandito, and that's 15 meters, I guess. Yeah, that's 15 meters. And this would be the amenity area. Ay, ano po pula itong if you would ask, ano po itong naka-shade na yellow? These are all taken already. So, hindi na po siya available. Lot cutting natin, nagsa-start po siya ng 120 square meters. But if makikita nyo, sorry, it's a blurry, mayroong 137, may 146, may 150, merong mga cuts na ganoon. Depende sa gusto ng client. However, ang standard po talaga natin is 120 square meters po. Yan. So, dito banda 120 square meters. Ano itong mga bakante na ganito? These are open spaces po. Kasi may community dito. Mahirap naman na walang parks and playground, 'di ba? Kaya, meron siyang mga open spaces. Required po kasi yan siya sa DSUD na may mga ganoon tayo na parts. So, again, this would be the amenity. Ang amenity naman natin, we have the basketball court. May kodigo ako, guys. Huwag kayong mag-alala. So, the clubhouse, the basketball court, the swimming pool, lighthouse, and of course, the lake ng Catalina. And with this, mamaya sa video, mag-a-attach din ako ng photos na actual sa area para may may idea po tayo kung anong nandoon. So, why do I like Catalina? Because it's under Santa Lucia. Santa Lucia land kasi is a national player na developer. So, hindi lang sa Palawan, but they also have in Iloilo, in Cebu, sa Mindanao, at of course, sa Luzon area. So, may experience na sila in developing subdivisions. So, yan. And ano pa kaya? Hi, Bea. Si Bea ang model natin dyan. So, this part pala would be the commercial area. So, hindi yan for sale for now. Yan. And this is the condominium. If you could see kung sa Brighton, may sa right side,
meron siyang condotel. Tinatawag natin siyang condotel kasi pwede siyang condominium. Condominium siya pero running siya as a hotel. Okay, so they're selling at 6 to 7 million. Sila po yung nagmamanage, nagmamarket at nagde-dress up ng mga units dito. Okay, so running now as a hotel, but I guess 10 to 15 years after, pwede na po siya gawing condominium. Depende sa mga property owners kung magkakasundo. Alright, so what else? So, 2 entrances, meron din po tayong dito sa gilid po. So, if you would notice, mas malaki ang mga kalsada natin sa main. Sa mga papasok, better makapili tayo ng mas magandang spot kasi mas lumiliit naman. Yun. What else? With the computation, for now, this is actually for wala po tayong bank financing. Excuse me, that's only for in-house financing. So, lagi kong sinasabi sa mga clients, kapag in-house financing, it is better to pay it off ng mas maaga. Kasi the longer the period na hinuhulugan natin sila, mas nag-earn ng interest ang developer. Wala naman ako sa problema sa developer, but then, for me, as a buyer, I'm on your side kasi buyer din ako. At syempre, sayang din per peso na pinaghirapan natin. So, it's like that. Mas maigi talaga if may pera. Mas maaga. We have to pay it off. So, for the non-residential Lakeview, sample po ito ha, sabihin natin, ang napili nyo is 120. 120 reservation is 10,000. Here, 10,000 pesos. Deductible naman po ito sa total contract price. Okay? So, ang Santa Lucia ay nagbibigay ng 3 options. I'm sorry, that's 4. 3 nga. 3. Sorry. 1, 2, and 3. 3 options. So, ang pinakamalimit po na kukunin ng mga kliyente natin at kung kaya lang is the scheme 2 pero dito sa may baba. Kasi hindi pa naman tatayuan agad ng bahay, no? So, 18 months siya. Kaya hindi siya masyadong mabigat. So, magma-monthly po ng down payment ng 12,700 after po ng reservation, after a month. So, reservation, so 30 days after, magsa-start ng 12,700. After the 20%, kasi please remember that we're only paying, we are only talking for the 20%. So, paano yung 80% to make it 100%? So, the 80% can be paid within 5 years or in 10 years. So, laging nagbibigay pang pro bon, tawag ba nun? Yung parang si Santa Lucia, na first year, wala talaga siyang interest. But, take note, on the second and 10th month, yun, magpo-14% interest po siya. So, yun naman, ito na magiging amount. Yan. So, napakalayo. From 8,580 na wala siyang interest, makikita mo na with interest, nagiging 14 na siya. So, hindi ko yan tinatago, ina-educate ko yung mga clients natin na dapat, i-consider natin yon. Alright? Kung cash payment naman po kayo, sana all, yun, may discount naman din po. So, ito po siya. So, that's 12% if paid in 7 days. And maghahang po, hindi po tayo magbabayad ng 10% kapag na siya, unless the title is already ready and i-turn over na po sa kliyente, sa buyer natin. So, yun. Sa Scheme 3 naman, kung ayaw nila na mag-reserve, mag-down payment, yung total amount na 1.2, ito, i-divide lang to siya into 36 months.
no interest. So, marami din naman mga clients na mga businessmen na kung kayanin lang ang ito na amount per month, okay na din. Alright, so ano pa? Sa klase ng bahay na maitatayo, hindi po stricto si Santa Lucia. Basta lang po hindi naman siya yung sawali or barong-barong, ganun. Pwede naman siya. Up to 9 feet ang pagtayo ng bahay. Tapos, target completion ng buong subdivision ni developer is within 2024. So, dapat matapos na nila yun. So far, naghihit naman ng target. Naka 90% na po sila sa actual. May mga kalsada na, may pathwalk, pwedeng mag-jog around the lake, pwedeng mag-walking, pwede daw mag-kayak, yung kayaking, fishing, kung mahilig kayo sa fishing. Char. So, yeah. Kakaiba siya sa mga subdivisions na, though meron naman, guardhouse, basketball court, swimming pool, pero I see a good, taste ni Santa Lucia on this part. So, sana, makadecide kayo kasi May 1, may price increase sa miscellaneous fees kami. So, whosoever na nakapag-reserve, hindi na po siya maaapektuhan. Pero maliit lang naman na amount, parang 0.5. So, if 6.5% ang miscellaneous, so magiging 7% siya. Alright, so share ko lang yung ibang pictures dito in a while. Thank you!